Tayo naman ang mga asar ngayon. Paano tayo naman ang mga asar? Sabi di ba Kagago, ano pa paniniwalaan natin kay Kagago? Puta, seryoso, mga kahombre ko. Wala na si Casper sa kanya, hindi pinasahod, at hindi worth ang buhay ni Casper. I-interviewin natin si Casper, bla bla bla. Ano na? Paano pa natin paniniwalaan yung isang uhuging vlogger na nuknukan talaga ng kasinungalingan? Hanggang kailan na naman daw si Casper? Eh di tanungin mo si Casper kung hanggang kailan. Ang sabi mo, hindi ko pinasahod. Overbali nga eh. Norman, magkaiba yung bumalik panandalian lang at bumalik ng talaga. Magkaiba yon. Si Casper, Norman, ay inilalaglag ka na rin kung kani-kaninong mga tao. Oo, Norman. Oo. Si Casper, sa totoo lang, ay ayaw na sa'yo. May nahitanga lang siya ngayon. Napasahod mo, incredibly. Kaya siya nandyan. Pero si Casper won't catch a punch in the face para sa'yo. Buha ka ng ina niya. Kasi kahit magkanong ibayad mo sa mga tao, yung mga taong nakapalibot sa'yo, alam nilang nasa mali ka dito. Alam nila na mambubudol ka. Alam nila na puro ka katiwalian at alam nila na isa kang kriminal. Kahit isang beses, mga kahombre ko, wala pa akong pinapakitang kasinungalingan sa inyo. Samantalang ang tao na ito, sa 10 sinabi niya, 11 ho ang kasinungalingan. Bahala na kayo magdesisyon kung sino ang nasa tama at kung sino ang nasa mali. Samantala, mga kahombre ko, atin nun napanood ang kabulastugan ni Norman Gusgusin, tama? Ang kanyang kasinungalingan na naman na kesyo bumalik na daw si Casper sa buhay niya upang donatin siya, mga kahombre ko. After 4 hours ng live nito, nagawa hong umuwi na ni Casper sa kanyang banyo, bahay pala, tama? At doon ho siya nag-live. Makikita niyo ho ito dito. Yan ho ay after iniyabang ni Norman si Casper upang pabulaanan niya ako. Diyan pa lang, alam mo na. Bakit, Norman? Dati ba, hindi ka ba minamasahe ni Casper at tinatabihan pagtulog? Malamang yun yung ibig ko sabihin, Norman. Yung bumalik tulad ng usual o nung dati, wala na, Norman. Sinasama-samahan ka na lang ng aso mo. Hindi na kasi loyal sa'yo. Oo. Oo. Sinisiraan ka niya, Norman. Kung ako sa'yo, putrages, magdo-double, triple check ako. Alam mo, meron nga minsang naglilik na kung ano-anong usapan daw kuno ni Casper at ni Puginius. Oops! Norman. Nako po, Norman. Meow. So makikita ho din natin dito na kinabukasan, wala ho ang presensya ni Casper. At mukhang wala na naman ho siyang kasamang kumain. So, totoo, di ba? On call na lang si Manang Casper. Wala na, Norman. Tapos na ang maliligayang araw mo. Ayan nga ang sinasabi ng karamihan. Kapag nawala na si Casper dyan, lalo yang magiging kawawa. Alam mo ba, Casper, to tell you the truth, ikaw lang ang tanging sandigan ni Norman Mangusin. Real talk yan, Casper. Ikaw yung sandigan niya ng tapang, ikaw yung panangga niya sa mga sapak, ikaw yung panangga niya sa mga bashing. Mapapansin mo yan, Casper. Mapapansin mo yan. At ikaw rin ang panangga niya sa kanyang ego. Alam mo kung bakit? Una, ginagawa kanyang sangkalan sa social media. Para paminsan-minsan, mabaling ang bash sa'yo. Pansin mo siguro yan, di ba? Per, ano masasabi mo kay Ogag? Binabantaan ka. Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman. Tumulong ka na lang muna bago ka magbanta. Bibistuhin ka daw niya yung buong buhay mo daw eh.
Oo. Ano, sabihin mo na yung gusto mo sabihin. Ogag? Ogag lang ha. Ogag? Paki ulit. Nakakatakot na siya, boss. Ah? Natatakot na ako. Natatakot ka na? Iyon! Ayun, nandiyan siya. Ang cute, oh. Ang Ogag cute, oh. na ogag talaga. Ogag na ogag talaga. Pakihan mo nga. Wala ka pa patunayan sa taong bayan. Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakihan mo lang. Isang pakiyo. Parang ano mo pa yung details ko. Eh, naano mo na nga, na-post mo na nga eh. Gwapo ko sa'yo, no? Ito na sa'yo. Pero minsan, mga kahombre ko, mapapansin ho natin na lumalabas naman yung pagkatalino ni Casper. Kasi tulad dito, ayaw niyang magsalita talaga at natanggi at naiwas siya. Wala nga lang siyang magawa. Ginagawa kang tarantado ng amo mo. Naintindihan mo? Alam mo ba kung ba't niya yan ginagawa sa'yo, Casper? Malamang para mabawasan ng konti yung galit sa kanya at mapapunta sa'yo. Diba, Casper? Kahit ikaw, hirap ka na. Tanggapin mo na yan sa sarili mo. At lalong-lalo na aminin mo yan, di ba? Kasi sa totoo lang, mga kahombre ko, ayaw ni Casper yan. Napipilitan na lang dahil sa pera. Totoo yan, mga kahombre ko. Kita nyo yan sa kanyang body language. He actually doesn't want to be in there. Akala mo naman, ikakasikat mo yan. Instead, ngayon, nalagay ka sa alanganin. Nakita mo naman, mainit na mainit ang boss mo sa mga pulis, sa mga NBI, sa CICC, kay Boss Manny, kay Asek Lacanilaw, sa akin at sa mga kahombre ko, at sa pamilya ko. At tagal naman. Anong kaso? May kakaso ng pamilya. Naglabas ako ng yung rehistro sa sasakyan nila. Ang tagal naman. Gusto ko, pagsasampalin ko pa yung pamilya ni Ogag eh. Kita mo yan, Casper. Something is happening, lalo na kapag lumabas sa bibig ko, mangyayari yan. Be careful, man. Kasi sa totoo lang, may awa ako sa iyo eh. Ngunit hindi pa natatapos dyan, mga kahombre ko. Ito pa yung pinakamasaklap, Casper. Naalala mo ba si Ian? Ang sabi ni Ian, Magandang tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana ay makuha ko ang aking natitira sahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya ko. Maraming salamat po. ngunit nung nalagay na sa alanganin ang boss mo, di ba? Anong sabi ng boss mo? Bahala sila ni Casper mag-usap regarding sa sahod niya. Hindi niya ako pwedeng i-implic doon. Unang-una, hindi ko naman siya kinuhang empleyado. Pinakiusap nga lang yan ni Casper na kahit kain tulog lang. Oo. Kita mo yan, Casper? Kapag nalagay ka sa alanganin, ilalaglag ka niyan, masalba lang ang balat niya. Napakababaw na ng eksplanasyon ko, Casper. Sana maintindihan mo. Tulad niyan, may patunay, may video. Mukhang sayo nakuha ng mga tao si Norman. Darating sila, Jimboy, lahat ng escort natin sa Las Piñas. May darating na dalawa galing na Isabela. Si Efren, si Chris, si Tisoy, sama mo. Pati taga PRC. So, kaya mo 8. Oh, Casper, magdala ka ng ilang taga Cavite. Kahit dalawa lang. Hindi, si Baldo. Sige, boss. Kailan na binili si Baldo? Bakit? Takot ko. Nagre-recruit para sa 24 ng Pebrero at merong testimoniansa through this video na si Casper ang naghahanap ng tao for Norman. Alam mo ba, Casper, kapag nagkagulo doon sa 24, alam mo na siguro kung sino ang ituturo ni Norman! Ikaw! Anong sasabihin niya? Ay,
Ako ba ang kumuha ng mga tao? Hindi ba si Casper? Ito ang patunay. Patay ka ngayon. Oo. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Casper. Hanggang saan mo kaya na ipagtanggol ang bossing mo? Di ba? Simple lang yun, 5,000 That's the classic criminal mind. Kapag nasusukol, kapag malalagay sa alanganin, ituro ang ibang kasama. Ganyan po ang galawang kulaong. Dati na yan, ganyan na yan. Kaya nga 'di ba, napakalakas ng loob niyang sabihin na, "O sige, kung meron kayong katibayan na sa akin talaga bumabagsak ang pera, sa akin talaga pinapadala ang pera, magdemanda kayo. Patunayan ninyo." Pero totoo naman na hindi sa kanya kasi nga yung iba kay Dong Batalan bumabagsak, pero yung iba naman meron din sa kanya. Naipakita na yan ni MG na yung kanyang UB account, Union Bank, ay nalalagyan din ng pera. At yan ang dating pinapalagyan ng pera ni Alyssa din nung nabubuhay pa ito. Lahat ng mga donasyon dyan po pinapadala kung gusto mong magbigay ng donasyon. Kasi nga, gagamitin ni Kulaong etong donasyon na ito sa pang VIP. At ito pong pagbibigay ng donasyon na ito, talagang mapipilitan ka magbigay. Bakit? Magpapaawa. Ano sasabihin? Siya ay kinakawawa doon sa BJMP, may ginagawa sa kanya hindi maganda, kaya kailangan na tulungan siya. Nababanggit niya yan sa kanyang mga tawagan with OFWs and sa mga vloggers. Ayan. Kaya classic Kulaong po yung ganyan na nagtuturo ng mga kasama kapag po nasusukol. Yan din ang mangyayari kay Casper. Nako, sa 24 kapag nagkaroon ng kaguluhan at merong ginawang katarantaduhan itong grupo ni Kulaong, si Kulaong labas dyan. Sigurado ako, sasabihin niya wala siyang kinalaman dyan, hindi siya ang nag-utos niyan, wala siyang ginawa. Ang ituturo niya sila Casper at yung mga tao na na-recruit nitong mga grupo ni Kulaong para kuno magbantay sa kanya. Pero ang totoo, yan po ang magpapakita ng unang hakbang para sila ay mapalaban o mayroong mangyari na komosyon doon po sa mangyayaring arraignment sa February 24. Kaya si Kulaong takot na takot at talagang naghahanap po ng kakampi dahil nga po yan ay the biggest duwages in the Philippines. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Mamaya po, Kulaong time, Moma Chup Chup. Meron na po tayong Kulaong time mamaya. Ayan, tapos na po ako sa aking mga nilalakad. Thank you. Bye-bye.